Aba, isukin na natin ito, no, ha? Oo. Undersecretary ba? Yusek na ba siya ngayon? Jesus Ferdinand Ortega ng DOTR. Di ba ito yung sa Transport Cooperatives. Office of OTS dati. Yes. Yusek, muli po, napapanood kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Magandang umaga po. Hi Jen and Nelson. Magandang umaga. Good morning sa inyong dalawa. Congratulations po, ha. Yusek na pala kayo ngayon, ha? Ka-appoint lang sa akin. Nag-o-taking ako nung Monday. Ah. So, dagdag trabaho para sa ating departamento po. Thank you po. Panibagong challenge po yan. Sino na po ang head ng OTS ngayon? Sa Office of Transportation Cooperative, wala pa pong pumapalit. So, pinag-iisipan po ni Secretary Bautista. Pero dahil ang OTC naman po ay parang nasa ilalim ng aking pagiging undersecretary, so gagabayan ko pa rin naman po ang ating mga kaibigan kooperatiba po. Tama pala, sabi yung dagdag trabaho pala. Anyway, opo. Una, doon muna sa deadline. Meron ho bang latest? May pagbabago ba? O talagang yung deadline na-dead na po? Ay, alam mo yung deadline na lang. Yan. Alam mo, nung Disyembre, nag-meet kami nung Pangulo sa Malacanang. Opo. Talaga nung nagsabi siya ng deadline noong December 31, it was very clear yung deadline noong December 31. Ngunit, after 2 months or less, parang may mga nakiusap, secretary. So, pinagbigyan naman ng ating Pangulo para yung mga gusto pa pong humabol, di ba? Up to April 30. Pero, alam mo, klaro na po yun. Nagsalita siya ng isang araw. Wala na po tayong rason para mag-extend at klaro po ang sinabi ng Pangulo. Yung mga ayaw naman po, alam naman namin na never naman po sila mag-consolidate, so nire-respeto na lang namin yung kanilang decision po. Based on figures, ano na po ang latest sa consolidation? Ano mo, tinanong ko ang LTFRB, buong bansa, all modes, no? Iba-ibang klaseng sasakyan, nasa almost 78%. Kasi siyempre medyo nililinis pa nila yung numero, no? Opo. So 78% po from a low 70 nung December, umabot na po tayong 78%. Siguro halos yan na po yun. Or a little more. Dahil alam niyo naman, ang mga operators natin, sa totoo lang, majority talagang matagal na nagdesisyon at sumama na sila sa programa. So, pakonti-konti na lang po yung sumasama ngayon. Ano ho ang nakita niyong motibo? Kasi may mga grupo daw na dati sumali, ngayon ay bumabawi. Meron po kaming naririnig sa mga region natin, even sa NCR. When you say bumabawi po, ang ginagawa nila, lumilipat po sila. Kunyari po, kasi karapatan nilang lumipat yung mga ibang nagmiyembro sa kooperatiba. Siguro medyo hindi nila gusto yung relasyon nila doon. So sila po ay umaalis pero lumilipat naman po. Yung po yung nangyayari. Lumilipat po. Ng ibang kooperatiba. Opo, yung pagbabawi tapos ayaw, may narinig rin kami pero very, very small number. It's more of tinitake nila advantage yung paglilipat. So yun po yung ginagawa ng iba nating kasamahan po. Ayun pala. Akala ko parang game show na sumali sila sa game show na laban-laban tsaka bawi-bawi. anyway, Yusek, si Nelson po, Nelson. Mula po ba nung nag-transport strike, itong mga magta-transport strike na naman, kasi noon dyan, hiniling nila na iurong yung deadline, di ba? Tama. Meron bang mga nag-consolidate na dating humiling ng extension, Yusek? Ito, I'll be very clear, no? Kasi nasusubaybayan ko po yung opisina for the past 1 year. Yung mga talagang kumokontra, kilala naman po natin sila, no? Dalawang grupo po yan. Talagang wala naman pong plano. Sa nakikita mo namin na mag-consolidate, talagang clear. Noon pa po, I think may iba nga dyan na interview last year, a year ago, sinabi, kahit mag-extend, di naman mag-consolidate. So, it's really, medyo napapaisip nga ako bakit na-extend. Tapos, hihingi sila na extension, pero hindi naman sumasama. Pero luckily po, may mga kasamahan sila na sumasama. So, yun po yung aming inaasikaso. Ayun. So, yung mga members po nila na for whatever reason po, yun po yung ina-accommodate namin, no? Pero sa totoo lang, yung extension talaga is firm na. Tapos yung mga may ayaw, I think
they went to the court. No? Pumunta naman po sila sa korte. Siguro po it would be fair for all. Kesa paulit-ulit po tayo na I think they went into sa court, hintay na lang po yung proseso sa korte para dun sa mga nag-oppose naman po. Para meron tayong proseso naman po. Ayun. Itong ikakasanda naman na transport strike, ano ang tugon natin dito, Yusek? Ay, normal naman po yan. Sabi nga, naalala ko na interview si Chairman Artes, sa dalas nung hindi naman talaga strike, it's more of rallies. Ang iba, I think they made one strike. So, nasasanay na rin po yung ating gobyerno, yung ating mga different agencies, MMDA, DOTR, LGUs to handle it. May mga, sabi nga ni Chairman Guadis po ata kahapon, may mga libreng sakay, ilang ruta lang naman po yung magkakaroon ng mga concerns, no? So, magkakaroon po tayo ng special treatment sa area na yon para matugunan natin yung pangangailangan ng ating mga mananakay. Pero if we will look it as a whole, no, kung titignan po natin buong Pilipinas, as per estimate before, siguro mga 5% po ang affected sa buong Pilipinas. So, we will just have to concentrate especially sa Metro Manila lang po. Ayun. Itong nakaraang traffic summit, mukhang mismo ang Pangulo ang nangunguna, no po, para masolusyonan ang traffic sa Metro Manila, at ang dami niyang mga direktiba. Una yung paglaban sa kolorom, pagbawal ang wangwang at iba pa. Sa bahagi po ninyo, sa inyong bagong posisyon, ano ang parte ng trabaho na masasakop nitong mga kautosang ito? Alam mo, unang-una Nelson, tumbok na tumbok mo yung pagkasabi tungkol sa Pangulo. Alam mo ba nung nagsalita yung Pangulo? Nandun ako no? Alam mo, nung nagsalita siya, he was like a driver, a worker, and a normal citizen nung nagsalita. Kasi tumbok niya, alam na niya yung sinasabi niya. Even though wala, kunyari doon yung isang normal na manggagawa, sinabi niya yung problema ng isang manggagawa na uwi ka ng halos hating gabi, magigising ka alas 4 ng umaga, papasok ulit, paulit-ulit na lang. Tapos yung traffic, number 1 yon na-mention niya, siyempre. And then yung mga jeepney drivers natin or mga ibang utility vehicles na kalaban yung color kung. So ang point is, sa summit na yon, lumabas ang lahat ng alam nating problema. At ang maganda doon is nandun yung mga different departments, gumawa sila ng mga suggestions, solusyon, base sa report ng ginawa ng MMDA at sa sinabi ng Pangulo. So on the part of DOTR, nung nagsalita nga po si Secretary Bautista, inamin namin, marami kaming projects na medyo nakaka-traffic, pero ito po yung sinasabi na ginhawa, dadaan muna tayo sa konting hirap. So yun yung parang pangako po na talagang mass transit ang solusyon, which was really the point of the President. So kami po dito, paintigin na we will 100% po yung anti-colorum sa tulong po ng DILG. So yun po yung mga tulong natin, mapapabilis yung programa, at saka ito lang po, finally, yung modernization po, makakatulong po yun sa traffic. Kasi po, magiging maayos yung pag-dispatch ng ating mga sasakyan, hindi na dadami ang mga dapat mong ilabas dahil sobra. Pero sa mga panahon ng kailangan mo, tama naman yung ilalabas mo. So magkakaroon po ng control sa paglabas ng mga sasakyan. So makakatulong po yun sa traffic concerns. Right. Ay, naku. At least matuloy na. Alam niyo naman kami, supporter niyo kami. Yusek, no? Ay, salamat po. Opo. Anyway, sir, salamat po ng maraming. Magandang umaga po. Ingat po kayong palagi. Ano po? Thank you, Glenn, Jen, and Nelson. Good morning. Thank you po.